Nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalaga Vlog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalaga Vlog! At narito na ang naglalagablab ng mga balita sa DZXL 558. Naglalagablab sa 558. Tuloy mga kasamang balita, naglalagablab ngayon po umaga ng Lunes, 17 ng Pebrero. Alam po ni Weng, ako si Buddy. Baka lang hindi alam na marami, nasa kritikal na kondisyon pa rin po yung dating presidential spokesperson ni dating Pangulo at ngayon Manila City Mayor Joseph Estrada. Kilala niyo pa ba si Jerry Barican? Ito yung mga rampo makaranas ng major heart attack si Mr. Barican. Ayon sa kaibigan ng dating opisyal na Senator Trixie Cruz, sumikip ang dibdib ni Barican Sabado ng gabi pa kahit agad itong sinugod sa Makati Medical Center. Sinasabi nagkaroon ng baraang ugat sa puso ng former Malacanang official. Maliban sa pagiging opisyal ng gobyerno ay nakilala rin si Barican sa tinaguriang first quarter storm noong dekada 70. Si Barican po ay naging pangulo rin ng UP Student Council kung saan siya ay nakasama sa mga nakulong na magdeklara ng martial law. Naglalagablab sa 558. Diyan sa Pasig, Bugbog Sarado, isang retiradong sundalo at isang barangay tanod matapos pagtulungan ng mga sospek sa may Soldiers Village, Santa Lucia. Inilala ang biktima na si Arturo Ignacio, 56 anyos, retired military. At ang isa pang bantay bayan na si Roldan Badog, 37 anyos, na ginagamot na sa ospital. Sa salaysay po na anak ni Ignacio na si Rose Ann Gadano, sinabi itong border ng kanyang ama. Ang mga sospek na sina Jake Galumalim, 23 anyos, at saka si Benji, 32 anyos naman. Nagugat ang pambubugbog ng mga sospek kay Ignacio na hindi nito sinasadyang masagi at malaglag ang foam na binilad ng mga border kung saan pinagpupukpok siya ng bote ng alak sa ulo. Humingi naman ng tulong si Rose Ann sa barangay at dumating sa lugar si Badog pero binugbog din ito ng dalawa. Rumisponde naman ay papambantay bayan ng kanilang barangay dahil para maaresto itong si Jake at isang babae pa ang pinaghahanap naman dahil nakatakas din. Ito yung isa, si Benji Galumalim. Sa Maynila, patay ang 3 hold-upper matapos mapagbarilan sa mga tuhampo ng CIDG at Station 3 ng Manila Police District dyan sa southbound ng Quezon Boulevard sa Quiapo. Alas 2 kaninang madaling araw nangyari mga kasama at sa report ng pulis na kapang hold-up o kakapang hold-up lamang ng mga suspect sa Alvarez Street dyan sa may Santa Cruz, kung saan 2 babae ang biniktima nila. Sakto naman palabas ang mga otoridad sa MPD Station 3 ng mapadala mga sospek at inakalang natimbrehan sila ng mga ito kahit namaril. Gubanti ang mga pulis na naging sanilang kamatayan nila. Yung po mga hold-upper ang tinamaan ha. Ngayon po inatili na sa Nathan Funeral Home sa mga labi ng mga sospek. Habang tuloy pa rin inalam ng otoridad ang mga pangalan. Bagamat may mga tattoo na ng musang na simbolo daw ng Commando Gang. Naglalagablab sa 558. DZXL Bulat Palaro Sports. Bumawi po ngayon ang Sunmig Coffee Mixers matapos matalo ng Game 1 ng PBA Philippine Cup Finals. Kagabi, Roel, di ba? Sino ba ito? Si Richard. Kagabi, yung laban, di ba? Oo. Bumawi ang Sunmig Coffee Mixers matapos matalo ng Game 1. Tinalo ng Sunmig ang Rain or Shine Elasto Painter sa Game 2 sa score na 80-70. Nanonood sana mga gabi kaya inilipat ng restaurant yung channel. Malaking bagay ho sa panalo ng Mixers ang solid performance ni Mark Pingres na gumawa ng 11 points, 12 board, 4 assists at 2 tapal. Talagang may puso itong mamang ito. Habang sa panig naman po ng Rain or Shine ay napagtala ng 18 points si Jeff Chan. Samantala nasa 50-50 chances kung makapaglalaro naman si Elasto Painter forward Ryan Aranya sa Game 3. Mga rampong umusli, lumabas ang kanya pong collarbone. Yung tawag sa Tagalog ay balagat.
Naglalagab lang sa 558 DZXL Showbiz Balita. Nagpasabi si Loli na matindi yung sipon niya. Kaya, mamang sorbetero, better luck next time, ha? Candy muna tayo. Candy muna. Si Miss Candy. Good morning mga friendship, mga ka-tribe at mga ka-chatters. Hello, good morning Papa Licious Buds. Ayan ha. Nako, Thank ice you. cream ka pa. Ayan. Ice cream ka pa, Loli. Ewan ko lang baka mamagayang ano mo, lalamunan mo. Grabe. Ang Pati sofa gusto mo dyan. Ang kulit pa naman ng mga sipon ngayon at ubo. Oo nga, masyadong maligalig. Ang tagal kumapit kasamang Candy. Tapos ang bilis, dumapo. Grabe, konting bahing mo lang yan, kembot na. Kaya Ikaw rin nga. susunod, babahing-bahing ka na rin. Naku, Grabe. ang hirap niyan ha. Yan ang pinakamabilis sa virus eh. Talagang viral talaga siya. Salamat po sa mga sponsor namin ng jacket, ha? Nga, no? Salamat naman. you. Nakabawas kayo ng nararamdaman namin Ayan. lamig. Ay, sus, ginoo. Loli, relax. Loli, ha? Relax lang, Relax muna, Loli. Pahinga ka muna din dyan, ha? Ito, mahirap din yan. Mamaya, makahawa ka pa dito ng virus. Diyan na lang muna sa'yo. Ayan. Ito pa ating showbiz for today, ngayong Monday. Ito, matapos maging legal ang divorce nina Ay at de las Alas. Nila Ay de las Alas at Jed Salang. Abay, nagpasabi na naman itong si Jed na gusto na raw sana niyang makipagbati ng tuluyan sa dati niyang kabiya. Makipagbati talaga. Bati na daw sila. Baka na-realize niya na, nagkaroon na siya ng realization sa mga nangyaring the past nila ni Ay. Siguro sabi niya, talagat pala ito si Ay, mayaman para talaga to. Oo naman. Sa pagmamahal. Tama. Sa mga kaibigan, hindi man material, pati pinansyal, pero talagang mayaman talaga siya sa lahat ng bagay. Talaga naman ito pang niloko mo. Ikaw talaga, Jed, ha? Aba, sabi ni Jed, gusto na niyang makipag-ayos at maging friends silang muli dahil meron naman daw talaga silang pinagsamahan Yun naman kahit pala. noon. Ayan, dati samantalang binubugbog mo siya. Charot. Hindi mo na-realize yan. Yan. Ngayon maghiwalay na kayo, parang naaalala mo na ang mga kabutihang binigay niya sa'yo. Marirealize mo lang ang value ng isang bagay o tao pag wala na. Correct. At dun mo mamimiss ng lalo, Totoo. no? Bakit nga ba ganun? Parang nasa huli ang pagsisisi. Pero Oo. hindi pa naman huli. Pero hanggat nabubuhay kayo, di ba? Ipakita nyo pa rin Oo. na ang kabutihan ninyo sa isa't isa. Tama. Di ba? Parang... Ang pagsisising nasa unahan kasamang Candy, pag yung hinila mo yung kambing, tusok agad ang sungay niya. Wala ka na. nakatukod talaga yung dalawang pa. Oo nga, no? Yung sumunod, Oo nga. Yan ang Cute. pagsisisi sa unahan. Ganun talaga. Mabuti pa mga kambing. Nagsisisi sa unahan. Ayan. Sige. Nagparating itong ng message kay Ay nung Valentine's Day at binati niya na lang Happy Valentine's sa'yo. Sana masaya ka na. Sana maging friends na tayo. Oh, ang sweet naman. Talaga naman. Kayak naman yun. Ganun talaga. Sabi ni Jed, masaya na rin daw siya. At divorce na sila ni Ay pero hinintay na lang din niya yung Oo. mga papers nila Ayun. para maging final na. So, yan yung kanyang sinabi. Noon pa man daw yung sinabi na ni Ay na handa na hindi pa siya handang makipag-ayos o maging kaibigan si Jed. Dahil syempre, ang kanyang naranasan na sakit at hapdi ay parang nabubuhay pa rin. Mahirap talagang makalimutan na minsan ka nang sinaktan. Yeah. Grabe na to. Ano ba yun? Parang migip lang tayo ng pantubig. mainit na Tsaka! Papayakap eh! Grabe. Jed, ha? Jed, ha? Ikaw talaga. Nako. O sige, diyan ka na naman sa tatay mo. Tubig. Yan. Galing yan sa bundok hibok-hibok? Hindi. Galing lang pala dyan sa bote ng mineral water. Okay, yan po ating munang showbiz ngayong Monday ng umaga. Maraming salamat po sa ngalan pa rin ni Lollipop. Ito pa rin pa nag-iisang Dal Tequila, Miss Candy, Tatak RMN. Thank you, Miss Candy. Live, buhat sa labas. DZXL Ulat Trapiko. Ramon Labay, live from where are you today? Ngayon
ay kasamang buddy sa ating mga motorista na tumatahak dito sa kahabaan ng EDSA mula harapan ng Station 10 o EDSA Kamuning, Usad, Pagong ang mga sasakyan. Mabagal pa rin dito sa patungo sa Makati hanggang sa makaran ito sa harapan ng EDSA Shrine. Pagkalampas nito bahagyang umusad pero mabagal pa rin ang usad ng mga sasakyan sa kahabaan ng EDSA pagkalampas ng harapan ng POAA hanggang Guadalupe. Pagkalampas ito ay tuloy-tuloy na ang usad pero ganun pa rin mabagal ang usad ng mga sasakyan. Sa kabilang linya, patungo naman sa bahagi ng Monumento Caloocan, tuloy-tuloy ang usad ng mga sasakyan, bahagyang bumabagal pagkalampas ng Aurora Boulevard at EDSA dahil sa mga trapiko o mga pampaserong bus na pumaparada sa mga bus terminal ay mabagal ang usad. Pero pagkalampas ito ay tuloy-tuloy na ang usad ng mga sasakyan. Okay, Moto. Ang motto for today kasamang buddy. Pero bago ang ating motto, happy listening muna kay Ernie De La Cruz at kay Professor Eric San Juan. Nakikinig yan araw-araw si Professor Eric San Juan, sina Jovi De Guzman, si Ryan Ang, si Mark The Spark Balmores at si Roy Martinez. Ang motto natin ngayon kasamang buddy, be nice to people on the way up because you'll meet them on your way down. Parang kilala ko yung nag-forward sa'yo ng message na yan, Aha. Oo. Kilala mo kasamang buddy. Kilala ko. Oo, batiin na natin. Nakikinig ngayon siya. Sige. Lagi yan, nakikinig. Oo. Batiin mo na. Basta alam na niya kasamang buddy. Kita mo na. Baka ayaw naman magpabanggit ng pangalan. Ayaw na. Basta alam na niya. Sa pribadong tao siya. Masyado siyang low profile at pribadong tao. Alam ni Professor Eric San Juan kung sino siya. Tagalog kasamang buddy. Tagalogs. Maging mabuti ka sa kapwa mo habang umaangat o umasenso ka sa buhay dahil sila rin ang makakasalamuha mo at katulong sa'yo kapag pabagsak ka na. Ayan. Huwag kang magsusunog ng mga tulay. Oo. Dahil Hindi mo alam, balang araw, dun ka rin babalik sa kanya. correct. At kapag ikaw masenso, maging low profile ka, humble ka lang. Dahil yung mga makakasalubong mo na dati mong inaapapi, malamang na sila rin makakasama mo. Paano ikaw lang, napaka-humble na tao. Yeah. Pareho lang tayo kasamang buddy. Boss Rambo, salamat na marami, ha? Sa lupa lagi. Amen. Praise God. Kasama mo sa kahabaan ng EDSA Kamuning, Silvestre Labay, Tatak, RMM. Thank you, Rambo. Mga kasama, noon, hintayin bumilog ang buwan bago magpakasal. Ngayon, hintayin bumilog ang tiyan bago magpakasal. Himagas na nga tayo. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Live na live. Misterioso is in the house. Magandang umaga po sa ating mga listeners ngayong umaga. Ito na po si Misterioso para maghatid sa inyo ng balitang panghimaga. Patok na patok ngayon sa Russia ang pagkain ng hilaw at frozen na isda. Stroganina ang tawag sa hilaw at frozen na fish delicacy sa Yakutia, Northern Russia. Ano pangalan? Yakutia, Northern Russia. Yung isda. Stroganina. Oo. Yan. Dahil winter season sa kanilang bansa, ang stroganina ay isang dish na mayroong hiniwa-hiwang Arctic river fish kagaya ng white fishes, white salmons, cisco o sturgeon. Ano daw? Basta isda. Isda. Ihahanda ang stroganina kasama ang asin, black pepper powder at hilaw na isda. Ang konseptong ito ay maaring maihantulad sa sashimi ng Japan. Ang pagkakaiba nga lang ay hindi inihahanda ng frozen ang sashimi. Yan.
Sa atin naman sa Pilipinas, tinapa ang katapat ito. Okay Ito na. po ang larawan ng ating Pakita. Stroganina. Ayan ang camera. Yan. Ang lalaking isda. Isda, Ayan. nakasabit sa mga puno. Yan. Kosen talaga. Oo. Yan po ang kanilang tinapa. Sa atin, sa dyaryo. Yan. Oo. Yan po ang balita panghimaga sa inyo. Siyempre, ni Misterioso. Thank you. Misteryoso, mabuhay ka. Dire-diretso naglalagablab na balitang tatak RMN. Yung po napakinggan ngayong morning ng Monday, 17 mga kasama. Kasama niyo po ang serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay. Sa alam po ni Weng de la Peña. Ako si Buddy Oberas. Manang Audrey. Susunod muli. Kami lahat din ay tatak RMN. Sumayin niyo ang talipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Tiyan, DZXL 558, ang bagong kasama mo.